Hello mga kahanap bahay, good morning, good afternoon, and good evening. For today's video ay sinamahan namin ang aming client sa Tanawan Park Place, Tanawan, Batangas para sa kanilang unit inspection. Dahil nakaschedule sila ng unit inspection, ito na nga sinamahan po natin sila para i-assist doon sa site. Ito nga't binabaybay namin ng South Luzon Expressway. Nga pala kung naghahanap ko ng bahay sa Batangas, pwede mong i-consider itong Tanawan Park Place dahil meron pa tayong mga available unit dito. Bagong bukas lang ating phase 4, kaya marami pa kayong pagpipilian. Nasa description lang ang aming contact details just in case na gusto nyo mag-avail or magpa-tripping sa site. Mabalik tayo mga kahanap bahay. Sinamahan nga namin ang aming kliyente para sa kanyang house inspection at ito nga nakikita nyo, pumasok muna kami sa unit dahil hindi naman ito nakalak. Kasama nga pala namin dyan ang guard on duty para sa Tanawan Park Place para i-assist kami sa pagpunta sa mismong unit. Habang wala pa ang mag-a-assist sa amin na engineer at magdidiscuss ng mga dapat namin gawin, ay nag-ikot-ikot muna kami sa kanilang property para kung dumating na sa engineer ay mas madali na namin maituturo at maisusulat sa complaint form if ever na may complaint si client tungkol sa kanyang unit. Check namin ang bubong, ang hagdan, ang wall, at ang bawat sulok ng bahay para mas mabilis kami matapos sa aming inspection. At nandito na nga si engineer para i-assist kami sa house inspection ng aming client. Shoutout nga pala sa ating client na si Miss Taya together with her husband, Sir Andwin Resurrection. Shoutout sa iyo, sir. Okay, tayo na't panoorin natin ang highlights ng house inspection ng aming kliyente para may idea kayo kung ano ba ang ginagawa during house inspection. Bali ngayon, sir, upon checking kasi ng unit nyo, wala pa tayong connection ng water and electricity po. So, upon checking, hindi pa rin natin siya mag-check kung nagpo-function si switches, si outlets, at the same time po yung mga water connection. Although nag-hydro testing naman po tayo, continue to testing, syempre after naman po ng testing, wala pa rin nag-maintain sa loob ng unit po. For ano din po yan, kay homeowner purposes, in case na lang po na may connection na kayo, advice namin, i-check nyo na po agad para in case may mga concern, may mga problems, may tawag, yes po, matawag niyo si admin po para maparepair. Kasi once na mag-lapse siya sa 3 months warranty, yung repair po nun, isa inyo na po. Pag hindi nyo na-check siya, avant connection. Mag-i-start pa lang po naman yan, yung warranty natin, once na nagpakabit na kayo. Hanggang hindi pa po tumatakbo yung water and electricity sa loob, hindi pa naman po mag-i-start yung natin warranty. Yung sa bubong naman natin, 1-year warranty upon turnover po yan. Yan po yung mag-i-start today kapag turnover namin sa inyong unit. If ever kasi na nasa inyo na yung susi, anytime you can visit the unit po kung hindi pa naman titirahan. If ever po, yes po, kasi yan yung checking na today, hindi natin siya mag-check, hindi naman po umulan, wala pa naman mga sign yan in case po. In case na lang po, nasa inyo yung susi, pagpunta niyo dito, pag-visit niyo dito, umuulan, kung hindi pa naman siya titirahan, tapos may mga concern, may mga problem, itawag niyo po agad kay admin. Doon sa property admin natin na makakausap niyo naman during orientation. Yung contact details naman, ibibigay niyo naman mamaya po kapag mag-orient ka kayo. Tapos yan ma'am, all windows natin are working one way po yan, the other side naka-fix. Isa lang po talaga nagbubukas dyan. All windows na yan, taas-baba na po natin. Tapos yung kitchen area natin nasa outside. Nandito kasi outside yung kitchen area natin. So yung mga fixtures dito, hindi pa po talaga namin siya ini-install. Once kasi na-install na yan, nakakabit na yan during turnover, tapos wala pang tao dito, or yes po, possible kasi nakawala siya. Nasa outside po kasi for safety purpose lang din po, para kay owner po. Request nyo na lang pag needed nga nasa alin naman po yung mga materials. Tapos dito naman, property naman natin dito, itong firewall naman, in case naman mo magpapa-extend kayo, firewall lang, tapos diretso na yan hanggang doon. May mga 40 cm planting strip lang tayo kapag doon sa mga edges, mamaya i-discuss ko namin pag nasa labas na. For now, check mo muna tayo ng unit in case may mga concern note natin pag wala naman. Check na lang. Dito mo. At dahil naikot na namin ang unit nung wala pa si engineer, mabilis namin na isulat sa form yung mga concern ni client. Ito yung mga cracks na inayos. Yes po. Ito kasi naman sir, yung unit kasi natin, di ba, naka-bare finish yan. Talagang yung walls natin, naka-rough siya, hindi pa siya ready for painting. If ever kasi magpapa-finish pa, papamasilahan pa, pero kasakop na siya sa home improvement po ni homeowner. Kasi as in, bare lang yung mga walls natin dyan, naka-rough finish pa na. Wala ka na ulit nakatama. Dahil
Hindi maganda yung naano mo yung ganito tapos mag-aano ka na kung ano yung mga... Ayan. Nakakatawa eh. Kasi parang kasi... Napagawa ng waiting. May pera ka. Napagawa ng waiting. Ayan, parang sa improvement na... Sabi ba ma? Yes po. Yung mga cracks kasi dyan, ma'am, mga hairline cracks, it doesn't affect naman po sa structural. Yan kasi, ma'am, sakop na siya pag magpapa-improvement kayo kung magpapamasilya. Kasi hindi pa naman siya finished talaga and ready for building. Yes po. Tapos yung panel box, ano? Ito mga panel box natin. Yung sa switch. Yes po, yung breaker. Breaker. Kasi hindi siya ma-check ngayon doon, wala siya. Yes po. Ayan naman under mo. Saka wala pa yata, may laman na po ba? Wala May pa. laman na to, sir. Ang meron ng wirings okay. niyan, all naman connection dito may wirings na. Ang ano lang, yung pinaka-main lang talaga na ikakabit ng battery yung sa connection ng kuryente. Ceiling and lighting outlet. So, hindi naman natin, meron naman siya. Ang liit lang ano. Yes po. Ang pinaka-main natin dyan is parang 40, sorry. Sige lang, 40 yung main breaker natin, yung kapag binaba natin. Pero yung pinaka-main ng bahay, 16 lahat ng switches na yan, ng ilaw, taas, baba, 20 lahat na ng saksakan po yan. Then may mga spare tayo dyan, kung mapapansin nyo, may mga butas tayo dyan or spare dyan sa panel. Para in case po na magpapa-additional load Magdagdag. kayo na lang, hindi na maggagawa ng sariling panel box po. Pero may abang po yun. Hindi sir, another wirings connection na yan. Kasi yung connection natin dyan, yan lang po yung connection from the electricity natin. Bagay di nga pala alam kung saan gagamitan. Yes po. Para kapag sakali magpa-extend. Magbabakbak pa kayo ng ano. Additional wirings po and loads. Tapos sa kitchen, okay na wala. Diba? Ito yung sa mga outlet, ito yung sa ilaw, ito yung main. Yes po, main. Yung mga fixtures dyan sa ano na lang yata ikakabit. Pag i-accept na na po. Sa Kasi ito, sagad din din. yung ano, Oh yes. Ayan mami po kasi nagdinas yan. Iyan na lang yung mga grass cutting natin. May iikot naman dyan para manggalin yung mga kalat. Kasi ito nakatambak pa yata ito ng lupa. Yes po, yung nilenas din dito. Yung feeling naman ng area sa pa rin naman po. Marami na nakalipat dito. Kakaunti pa lang siya. Parang ito pala nakita ko eh. Meron din rin sa site na yun. Pero ilan pa lang siguro wala akong 30s. Kakaunti pa lang pala. Ano pa sunod na Jack? stair. Okay na yun. Tingnan mo lang, baka may baliktad yung hagdan. Baka yung sa kabila yung daan. Hindi, okay naman na hagdan. Ganda naman ah. Tingnan mo, baka hindi kasama sa puso yan. Di ba? Kaso hindi na nila sakop ang bungsoy eh. Ha? Alam mo, gagawin ko ng overhouse. Gagawin ko ng block na. Second floor wall. Ito kasama na sa amin po. Para dun sa masisi. Sige ma'am, i-note nyo na lang din dyan. Sa sliding window natin. Hindi ba tatagos sa tubig dito? Dahon tubig po dyan. Note nyo na lang siya para mapa-verify natin. Sliding window Tsaka, na lang. ito yata parang sa kabila rin ng tagos din. So, ayan na nga mga kahanap bahay. Tapos na ang inspection ng unit nila. Mr. and Mrs. Resurrection. Okay naman ang naging resulta ng aming inspection at may mga minor na repair lang na gagawin sa kanilang unit at mag-schedule na sila ng final inspection and yun, pwede na silang mag-move in sa kanilang bagong bahay. At dahil medyo mahaba ang ating video ay sa second part ng video yung discussion sa pagpapakabit ng Meralco at ano pa yung mga fees na babayaran bago sila makalipat. Abangan nyo yan sa second part ng video para magkaroon po kayo ng idea kung paano ba talaga kumuha ng bahay sa isang developer. Especially dito sa Axia Development Corporation. Sa mga hindi pa nga pala nakapag-avail ng kanilang house and lot, may available pa tayo sa Tanawan Park Place and also sa San Jose, Batangas. Meron din tayong mga murang ganitong model. Jasmine Single Attached, Adeline Duplex, and Linnea Single Attached. And meron din tayong bubuksang project sa Santo Tomas, San Vicente. Ayan,
ito na yung pagkakataon nyo makapag-avail ng inyong sariling bahay para hindi na kayo mangungupahan. Thank you for watching this video. I'm Vic Cervantes of Optimus Marketing Group, Corinthians Realty Services. Kita-kits tayo. Pa-schedule na rin kayo ng tripping para soon kayo naman ang mag-inspect ng inyong sariling bahay. Bago tayo magtapos, please like, comment, and share this video at huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video na kagaya nito.